Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw na Martes Kunyan, 16 na kampunan na Abril taon 2024. Marina kaliwat ni Hato Jamo sa Indo ang aming mga bareta. Nasa ino pong sarabay mga tabayaran sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Live dyan po sa 99.9 DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Nantibayaran makita sa 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Asin man sa 91.9 DBS FM digdi sa syudad Naga. Nantibayaran makita via FB Live sa pangarampugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Alis sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Ako si Jun Bernas, kaibanan ko si Ivan Bulawan sa Lado Tiknikal. Mahatod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ay natugunan sa Lado Nasyonal. Dayabuton sa 10,000 na persona ang subot na katindir sa katatapos pa ng hakbang ng maisog pisrali na ginibo sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Tagum City karang talikod na Domingo. Iyon ang ikatlong rally na pig-organisar ka mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte bilang pagkontra sa charter chains. Mientras tanto, paragos man na nindugan ang Armed Forces of the Philippines sa saydang sinumpa na profesionalismo, sinseridad, paging loyal sa konstitusyon asin pagsunod sa chain of command, sigun kay AP spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla. At mga soldado sa bandiridong delikado sa pigtaong mandato sa inda na protehiran ang soberenya at naman teritoryo kana Pilipinas. Ang pahig ni Padilla nag-ugat sa pahig man ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez sa lakdang kan maisog rally na nag-aalok sa AFP na bawion ang sa idang suporta kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing mapilitan nila maghilig sa pwesto. Dagdag pa ni Padilla, mandato man kang armed forces na protehiran ang manuang Pilipino asin sigurohon ang pagdaday kanlay asing gagampanan ninda ang mga responsibilidad na ini na may integridad, mayong pinapaboran, asin totalmenteng may dedikasyon. Sigun man kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, pag-aaralan kasi ng mga legal officers kung nasabit ang paig ni Alvarez sarong klase ng sedisyon upan na susulsol laban sa gobyerno. Tinawan doon ni Fajardo, iguan diretso ang mga taong magdaram kan sa mga nasa sabuot, alagad sa lado kan PNP. Mantinido si Dag Sincero sa konstitusyon, pati naman sa manuang Pilipino. Asin nagmamawot na magamit ang mga uniform personnel sa mga isyong politikal. Mientras tanto, sa iba pa nitales ka mga bareta, dahil lamang mahagalin tawad si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga biktima ng martial law. Sigun sa Presidente, personal na issue ni kan Familia Marcos. Ang importante subot sa sayang ngunyan, ang papel niya bilang Presidente kan Nasyon kesa sa paiging miyembro kan Pamilya Marcos. Bako niya man responsibilidad bilang Presidente na makisawsaw sa isyu sa martial law na nangyari sa rarom kan paninirbihan kasayang abang si dipuntong dating Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr. Dagdag pa ni Marcos, gibo-gibo sa naman ang nagkapirang akusasyon manungod sa martial law asin habo niya ng makiaram ulit tamayo siyang personal na pagkaaram manungod digdi. Kakampi Network News. Sa iba panitalas ka mga bareta niya tungkol niyang pinapatutukan kansarong kongresista sa Commission on Higher Education pati naman sa Department of Education ang implementasyon ka no permit no exam prohibition law ngunya na padangadang na ang final examination ka mga eskwelahan. Sigun ki Congressman Marvin Rillo, importante na masiguro kan mga ahensya kang gobyerno na nagsusunod ng mga eskwelahan sa sinambit ng ley. Gilibok ang kongresista ang pangapudan, mentras na mga eskwelahan nag-aandam na para sa pagkukulusyon ng final exam sa mga koleyo, asin fourth quarter exam,
para sa estudyante sa elementarya Patinaman High School. Sa ilalim ka Republic Act No. 11984, dahil pwedeng pagbawalan ang sarong estudyante na maggawa ng exam hulita dahil ni nakakabayad nin matrikula asin iba pang babayadan sa eskwelahan. Sa mga nagahapot sa presyo kan produktong petrolyo Martes Gunyan, masararom na pagdukot sa bulsa gigibon ka mga motorista puon ngunyan aldaw huli sa tinganaoman na paglangkaw na naman sa presyo ka mga produktong petrolyo. Madudugangan ni 90 centimos ang kada litro ka diesel o crudo, 85 centimos sa kerosene, asing 40 centimos man sa gasolina. Basado ini sa magkasurway na abiso ka mga kumpanyang petrolyo. Erot na sinabi kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director na si Rodela Romero na ang paglangkaw sa presyo ka mga produktong petrolyo resultado ka nagtitinding tensyon sa Middle East. Sigun sa iya, pwede mas halangko pa ang paglangkaw sa mga presyo kung dudugangan ang inventaryo kan petrolyo kan Amerika. Karagtari ko na simana, nalagdagan ng 1.55 ang kantidad kan kada litro kan diesel, 1.40 sa kerosene, asin 1 gisman sa kada litro kan gasolina. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, alas 5:15 o 16 din pagkaaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol sa Radyo Nacional, siniguro kan Department of Budget Management, DBM, sa health workers ang pagkataon ng suporta halis sa gobyerno asin pagkapanawas din day mababa sa unay panababayadan na emergency allowance. Iliyan siniguro ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa sayang pagkipagilingan sa mga biyembro kang Alliance of Health Workers kung saan piga-diskutir ang mga inagrangay asing kaginitan ka mga healthcare workers katakod sa saydang emergency allowance. Pig-report man kan DBM sa sinabit ng telefon na nakapagparawas na inining 91.283 billion pesos para sa DOH sakop ang public health emergency benefits pati na allowance para sa 2021 sagod 2023. Kabali sa nasang bitang kantidad ang 73.261 billion pesos para masakop ang claims kadlampas sa 600,000 na kwalipikadong public as in private healthcare as in non-healthcare workers para sa indang health emergency allowance o 1 COVID-19 allowance pun July 1, 2021 sundong July 20, 2023. Ipinahayag kan DBM nagtaga mawaning 2.351 billion pesos para sa health emergency allowance serarum kang unprogram appropriations. Mientras tanto, tinawandon ka sa grupo arog kang libreng akses sa linya ng kuryente asing tubig ang pagkakabit ng broadband connectivity. Dahil dapat magtaon ng dagdag na gastos sa mga internet provider. Sigun ki Tem Abejo, co-convenor kan Citizens Watch Philippines, importante ang papel ka mga ni sa digital age. Sigun saya, ang broadband link sa niya na importanteng productivity asing communications tool na dapat gibon accessible sa kabos na namano ang Pilipino, kaya dapat tining magkaigwaring bastanting space allocation pareha sa private asing public property construction. Inalokman kang Citizens Watch ang Kongreso dawang prioridad ang pag-amyendar sa National Building Code danganing arog kang water as in electricity facilities maibali tulos ang telecommunications as in broadband network links sa design stage na less free o yun sa datos ususog sa datos halis sa Department of Information and Communication Technology. Para sa 2023, 65% kang populasyon kang Pilipinas at bayo pang akses sa internet. Sigun ban sa Statista Research Department, 77.81% sa nakang Pilipino population ang magkakaigwa ng internet connection sa 2028. Napagraman ang average broadband internet speed sa Pilipinas sa presente rank number 41 sa kinaaban. Susog sa Telecom Review, mentras nakulang problema ang ginaray, hulit na sinasabing ang rikas parating inconsistent, asin dahil limitado sana. Sa kunyan, 766 na infrastruktura sa interong Pilipinas ang inako ang Zero-Based Initiative kung saan at Makati City ang may pinakalangko na bilang sa 105, kasunod ang Taguig na may 91 as in Quezon City 57 sa raram kang Globe Telecommunications. Kasabay kani
ang mga lugar sa North as in South Luzon, Visayas, as in Mindanao na dahil pa makasabay sa zero list para sa mga edipisyo as in tagani makatabang sa pagdudul nin mas marikas na internet access. Matandaan, pinapusog duman sa kamarang House Bill 8500 na nag-aamindar sa NBC. Sararom kang purpwesto, target na ibali sa revisions ang mga may pagkaaram sa ICT, alagad day kabali ang pagbaklas sa pagbabayad ng arkila para sa cell owners. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:20 ang oras siya tungod yan. Aramon ta mga bareta halis sa luwas, 200 na mga personalis kan Bureau of Fire Protection sa Camarines Sur nagpasirarom sa Basic Incident Command System Training. Bareta ngayon haliki Mike Gravito. Mike! Sumuot mas mapakusog pa ada kapasidad kan mga bumbero sa probinsya ni Camarines Sur sa pagresponde sa anuman na klase nin emerhensya pinagmarhay ni Fire Senior Superintendent Attorney Hyacinth Grahida Mirabel ang Provincial Fire Marshal kan BFP sa probinsya nin Camarines Sur sa tabang kan sa iyang Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Gerald Eleno Labadia na magkaigwa nin Incident Command System Training ang nasa 200 na mga personahes ka na Bureau of Fire Protection sa probinsya ni Camarines Sur. Pinagasagibo ang nasambit ng ICS Level 1 across 5 Congressional District ICS Command System Training sa 5 mga distrito sa probinsya ni Camarines Sur kung saan pinagasagibo ang nasambit ng mga training ka nasa 200 na mga bombero poon sa District 1 sagkod sa District 5 na pigpanginutan kan sa indang mga opisyal. Argo sana sa District 1 si Senior Inspector Jeremias Mota Jr. kan Bureau of Fire Protection sa badawaan kada si Pocot Camarines Sur. Sa distrito man kan 2 pinanginutan ni Engineer Ernesto Iclamil. Sa District 3 pigpanginutan ni Chief Inspector Josephine Janet Barandon. Sa District 4 pigpanginutan ni Senior Inspector Vincent Albert Garchitorena. Asin duman sa District 5 pigpanginutan ni Chief Inspector Peter Paul Mendoza ang nasambit ng ICS Command System Training. Ang nasambit ng ICS Command System Training ang bako naman bago sa mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa probinsya din Camarines Sur kung sa indigdi pinagsusukol ang kahandaan asin kapasidad kan mga bombero na nagserbisyo sa probinsya pag-abot sa mga responde nila bako lang sa mga kasulo kundi sa manlain-lain pa nga mga emerhensya arog kan pagkakaigwa kan mga aksidente sa bihikulo. Si Provincial Fire Marshal Attorney Hyacinth Grahida ang labi-labi man ang naging kaugmaan asin pagpapasalamat ninhuli sa pakikisumaro kan sa indang mga tauhan igdi sa Bureau of Fire Protection sa probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:22 ang oras ngunyan. Mayon ang planong dagdagan pa ang Pilipinas ang mga lugar sa nasyon na gigibon na base kan Amerika sa ilalim kang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA sa nung kasunduan na pinirmahan kan Pilipinas asin Amerika kan taon 2014 para sa mas hararom na defense cooperation asin nagtutulod din pagpapautob ng Mutual Defense Treaty. Sa presente may siyam na EDCA site sa nasyon. Naghurot pa si US President Joe Biden nin $128 milyon na congressional allocation budget para makapag-implementar ng mga proyekto sa sinambit na mga base militar. Kinuntrama ni Presidente Ferdinand Bongo Marcos Jr. ang obserbasyon kadagkaperang grupo na mas maging agresibo subot ang China sa West Philippine Sea dinhuli sa EDCA. Panglinaw ka Presidente, mayo pang EDCA site sa nasyon kan mangyari ang paggamit ng water cannon, laser, asin pagbangga kan Chinese Coast Guard sa mga barko kan Philippine Coast Guard. Sa iba pa mga bareta sa lado nasyonal, nagsarong puwersa para mas mapakusog pa kan Philippine Coast Guard asin Philippine Drug Enforcement Agency ang kampanya kanil kontra sa illegal na droga na ipinapalusot sa mga coastline kan nasyon. Ini matapos na magperma ang duwang ahensya ng Memorandum of Agreement na pinaginutan ni PDEA Director General Undersecretary Moro Virgilio Lasso asin PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Sa rarom kanasabit ang kasunduan,
Idineklara kan duwang ahensya ang mas pagpapakusog sa saindang kooperasyon para sa pag-aristar asin pagpagat sa mga smuggled na illegal na droga asin controlled precursors and essential chemicals na pigdadara asin ipinapalusot sa nasyon na ipinapaagi man sa kadagatan. Katakot kani, nagkasundo pa man ang mga bunalado na concerning regular meetings kung saan didiskuteron ang issue may koneksyon sa operational matters, current status kan sa mga programa, siriman ang formulation ka mga magkakarigong estratehiya basado man sa mga objectives na pinirmahan nakasunduan kan duwang opisyal. Katakot kani, mamok na man ang pideya ning Comprehensive Information Correction Plan para man sa pangalap ni mga informasyon na may koneksyon sa illegal drug activities kasabay kan panginutan sa mga narcotics investigation asin pag-alansan ni mga anti-drug operation. Mientras tanto, ang Philippine Coast Guard sinusugo man na magkalap, magkolekta, magproseso asin mag-analisar ni mga informasyon tanganing mapugulan makalaog ang anuman na smuggled illegal drugs sa mga coastlines. Mientras tanto, apura kaya makakaibanan naman ka mga tawan kan Philippine Coast Guard ang mga tawan kan PIDEA sa pagkukursining inspeksyon sa mga merchant ships asin man mga vessels. Alas 5:25 ang oras sa Pilipinas ngunyan. Inako ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na complicated ang relasyon niya ngunyan sa pamilya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang kasimbagan kang Presidente matapos mahapot dapit sa relasyon nila ka mga Duterte asing kung paano nila inadagos ang silang alyansa ni Vice President Sara Duterte siriman ang hayagan na pagkontra ka mangini sa polisiya kang administrasyon. Sa ibong kani, si Inday Sara subot ang igwas siyang kontak asin kung paano sinda kadto kang kampanya mantinido pa magraray matapos ang eleksyon asin mayo man nagbago. Parati subot niyang hinapot ang Vice Presidente kung areglado siya mantang naipit siya sa duwang lado. Sulamenting simbagkan Vice Presidente, matrabaho sa naman siya sinbayon dapat na ipaghadit na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Network News. Network News. Itinaas ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa 200,000 pesos ang sayang reward sa mga traffic enforcers kang Metropolitan Manila Development Authority na nagdakop asin nanikit sa sayang bihikulo huli sa day-autorisadong paggamit kang EDSA busway. Nagbisita pa rin personal si Singson sa opisina kang MMDA sa Pasig City para itao ang asang bitang award. Sigun ki Singson, binayaran niya ang violation ticket na ipiniluwas sa saya sa sayang mga driver asin itinaw ang 200 pesos sa mga enforcer na nakadakop sa sayang convoy. Matandaan inisyuan ng traffic enforcer kang MMDA nin violation ticket ang convoy ni Singson huliman sa pag-agi sa EDSA busway na day autorisado para sa mga pribadong motorista. Alas 5:27 ang oras yata ngunyan. Sa iba pang detalles ka mga bareta sa lado nasyonal. Ipinahayag man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dahil maserbi ang gobyerno ning anuman na arrest warrant halis sa International Criminal Court laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Mantinido kaya ang posisyon kang Presidente na mayong jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Matandaan, nagpahayag ng Philippine National Police na dahil nila arrestaron si dating Presidente Duterte in kaso isugo ini kang International Criminal Court ang pagdakop digdi. Sigun kay PNP Public Information Office Chief as in spokesperson Police Colonel Jean Pardo, mantinido sinda sa naging pahayag ng Malacanang na mayong jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Sinabi ni Fajardo, may saliring judicial system rasyon kaya dahil na kinakaipuan pa ang warrant of arrest kang ICC laban sa dating Presidente. Ipinahayag pa ni Fajardo na mayo man sindang nare-receiving anuman na informasyon dapit sa sinasabi kan dating Presidente na may nakaumang ng pag-arestar sa saya. Sigun pa kay Fajardo, maaraman manida in kaso may ipanawas na arrest warrant laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Apila kan PNP sa nagkaperang individual o sektor dahil magkibo ng anuman na isyo dapit sa warrant of arrest. Matandaan si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nagsabi na inapunan siya kan dating Presidente asin ipinahayag subot na may pending warrant of arrest laban sa saya. Mientras tanto, liwat na tinawandol ni Solicitor General Minardo Guevara na dahil makikipagtabangan si Presidente Marcos sa ICC kaya dahil nakaipuan magparawas inining direktiba sa mga law enforcement agencies para dahil i-serve
ang anuman na arrest warrant. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Waipek o dahil epektibo ang enot na daw na piglansan na untok pasada kang grupong pistola si Maribela Kasugma. Sa press conference kang MMDA sa pagi ni Acting Chairman Don Artes, mayo sila na monitor na anuman na public transport disruption. Asin aktualmente, dahil pa nga ni Sinda nag-deploy ng 400 na behikulo na kantabay para sa libreng sakay sa mga maapektuhan na commuters. Sinabit pa ni Artes, bastanteng itinaong panahon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga jeepney operators para sa consolidation. Mientras tanto, igwaman duwang bus na naka-standby halin General Services Department ang nakantabay na matuon ng libreng sakay alagad daiman ini nagamit duman sa Quezon City. Sa kabilugan, normal asin areglado naging bulos kan trapiko sa Quezon City sa panahon kanasampit ng transport strike. Erot naman sinabi ni LTFRB Chairman Chofino Guades, Mayo dahil napapanabaon pa ang April 30 na deadline para sa PUB consolidation. Kakampi Network News. Network News. Oras ko dyan mga tugang, alas 5:30 ng pagkaaga na. Babalik kami at yan para ipanago sa mga bareta sa Kakampi Network News na naantabihan na live. Good morning sa mga kantabay sa 99.9 WEB FM Kamsur. Halip po dyan sa Rinconada area. Good morning man sa mga taga-Karamuan. Igulti pa lang kita parantaban dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Sa mga bisita sa Karamuan, sa mga turista, good morning. Sa mga parantaban niya dyan sa Manuan, Kangat, Siturena, Camarines Sur. Asin sa iba pa lugar sa Partido area. Nag-antabay sa signal ka 99.3 KM Kakampi Partido. Sa mga taga-Naga, good morning! Good morning MNWD. Sana magkusog-kusog lamang ang bulos kang tubig para na maabala ang paghugas ng mga plato, pagparigos, paglaba. Maluyaw ng mari ang bulos kang tubig sa Karayang Boat kan Metro Naga Water District. Nagkantabay mga mo sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa mga parantaban niya mo sa FB Live, good morning! Thank you kasi doon panagos na suporta asin pagkantabay sa samoy mga baretang amay dito po sa Kakampi Network News. Babalik kami at yan! Ini ang Kakampi Network News. Network News. Na nakaresibining 600,000 o 600,000 na pinaso ng plastic card na ginagamit sa pag-imprinta ng mga lisensya sa pagmamaneho. Sigun saya, ang paghatod ng mga karagdagan na plastic card makasimbag sa backlog sa mga plastic printed driver's license. Enot kani, ang enot na 1 milyon na pinaso na plastic card inihatod ka lang talikod na Marso 25 matapos sa tanggalo na kang Court of Appeals ang injunction order sa paghatod ka na tanang day pa na i-deliver na plastic card halis sa banner plastic na binakal karakterikod na taon. Sa rawal na matapos may hatod ang 1 milyon na pinasong plastic card, tulos man nagparawas ang LTO'ng ning schedule kan renewal kang expired driver's license takaning dagos ng makuha ka mga motorista ansa ng plastic printed driver's license. Katuyan kan renewal schedule, masiguro na areglado na mapoproseso asin na ang pagabariwas ka mga plastic printed plastic card sa gabos na opisina kang LTO sa interong Pilipinas. Siniguro ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mas papakusugun pa kasi ng lado ang pagkukurusil ng regular na inspeksyon pati naman maintenance sa gabos ng mga luladang pang-aire kana Puwersa Armada. Ina siguro kan General kasunod ka ng kansayang personal na pagbisita sa mga nawalat na pamilya kan duwang piloto na biyembro kang Philippine Navy na nagadaan sa nangyaring helicopter crash sa Cavite City dahil panandanoy. Katuyan, subot ka rin na masiguro ang airworthiness kang gabos na mga aircraft kang AFP. Asin masiguro na dahil naliwat maotro ang siri na klaseng trahedya. Kasabay ka ni personal man nagpaabot ng pagkinumamay asin pagmundo si AP Chief Browner sa nawalat na pamilya ka mga biktima. Alagad ang pagsiguro na ipapaabot kan bilog na organisasyon ang tabang asin suporta sa gabos na sa indang mga pangaipo. Matandaan, erot naman nagsabi si AP spokesperson Colonel Franchil Margaret Padilla na nasa kasagsagan kan training ang duwang piloto na binistong sina Lieutenant John Kyle Bores asin Sing Isa Takad.
Ang bubinagsak ang sayang pigluladan na R-22 training helicopter. Huli kini, grounded ngunyan, ariba pang kaparehas na luladang pang-aire na naimbulto sa aksidente mentas sa kaparago sa ginigibong mas hararom na investigasyon ka mga autoridad dapit na sa bagay na yan para aramon ang kausa ka nangyaring aksidente. Kinumpirmar kang Department of Migrant Workers na nasa salbado ng kondisyon ang apat na Pilipinong lunad kang container ship na MSC Aris na dinakop kang Iran authorities na parang naloy. Sigun ki DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, basado sa pinakahuring impormasyon na sa inang naresibi, anas ng salbado ang mga day pinangaranan na tripulante. Sa presente, nakalunad sinda sa MSC Aris na nakaangkla sa Port of Iran. Siniguro man ni Kakdak, nagaganda sila ng pagkakataon na makaulay ninda ang mga nasabit ng Pinoy, siriban ang sila mga partilaryos. Nakaulay naman sumutida mga partilaryos ka mga nasabit ng tripulante, asin siniguro sa mga ini ang pagduduling bilog na suporta kang gobyerno. Nakikipagkulay na naman ang DMW sa Department of Foreign Affairs na yuan sinasandalan nila sa ngunyan, hulita sinda subot ang may diplomatikong pagkipagkulinar sa gobyerno kang Iran. Siniguro man ni Kakdak, mayo nangyaring harassment sa mga Pinoy aragad day pasubot sinda mga kapagtawning timeline kung nyo arin ninda makaulay mga ini asin nyo arin sinda tugutan makapuli sa Pilipinas. Napakaraman alas 2:30 ng pagkapon kan Sabado mentras naglalayag ang MSC Aris pasiring India haling Abu Dhabi kan magabot subot sa nasambitang lugar. Nagsampa ang Iranian Navy sa barko saka giribo ang seashore sa barko na dinra sa nasyon kan Iran. Alas 5:45 ang oras siya tungo niyan. Ang tabihan po at siya na mag-report magali sa lawas. Magkakaigwaning opening para sa 500 na trabaho sa American auditing firm na PricewaterhouseCoopers sa Pilipinas para sa pinaplano ganing Global Acceleration Center projects. Idinapaglaban sa Department of Trade and Industry ang PwC Global Acceleration Center sarong business process outsourcing facility sa Pilipinas na matutok sa artificial intelligence o AI, cloud computing as in cybersecurity, mga sektor na mangaipuning 5,000 na tao sa masunod na 3-4 na taon. Nagtripo sila Trade in the Industry Secretary Fred Pascual sa Bademento Camp PwC kanagtarikod na Domingo sa Washington DC. Kabaali sa meeting sinda PwC Philippines Chairman and Senior Partner Roderick Danao as in PwC Managing Partner and Platform Leader, Principal and Acceleration Center Leader Harry Kumar. Nagpasalamat man si Pascual sa desisyon kang PwC na maglansar ng Global Acceleration Center digdi sa Pilipinas. Sigun saya, importante ang papel kang information technology, pati naman ang business process management sector sa nasyon, asin na dakula ang magiginibukang AI para maiangat ang ekonomiya kan Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Liwat na binuway kang miyembro kang Kamara ang sayang pagkapudan para sa same-sex civil partnership law sa nasyon. Sa payag, ipinayag ni Congresswoman Bernadette Herrera, may padrino kang proposed Civil Partnership Act o ang House Bill 1015. Gusto niyang itulod ang civil partnership bilang alternative sa kasal sa sarong Catholic majority nations. Nangani matawan manggiranin kaparehong constitutional rights. Amang ini, arog kang straight couples. Sigun kay Herrera, ang pagpasar kang same-sex civil partnership law, diretsong pantao. Sararong kang propuesto, ang magkapartner kay puan sa naman irehistro ang silang pirmado asin notarized civil partnership contract sa city o kundaiman sa municipal hall. Alas 5:48 ang oras siya tungulan. Inangat ni Camiguin Congressman Jesus Romualdo ang Department of Justice na imbisigaran asin kasuhan si dating speaker asin incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez may koneksyon kan sayang silicious statement sa sarong prayer rally kanagtalikod na Domingo duman sa Davao. Sigun ki Romualdo, sakop kang kasong silisyon ang mga hero asin sinabi kan sarong individual
na nangaalok sa publiko na mag-aklas laban sa Estado asin na nakatukaw sa poder. Nakapuda paman matanda ng Kapuda sa Alvarez sa rumbistadong kalyado ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga bilitar. Isibog ang saydang suporta kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ulitaan mga polisiya subot kani nagpapatindi kan tensyon sa pagkortaran kan Pilipinas asin China sa isyu kang West Philippine Sea. Dahil na gusto ni Romaldo ang pang-iinsulto subot ni Alvarez sa Presidente na inapod kaning bobo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49, balikan ta mga bareta halis sa luwas. Sa naman natulak ang iligal na droga, arestado duman sa Manuaan kang Baaw, Camarines Sur. Detalyas kang report na yan, halik kay Junel Cuba. Junel. Go ahead. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur ana saro na pinagsasabing tulak kan ipinagpapangalan na bulong ada mga miyembros kan autoridad sa pagiman kan Municipal Drug Enforcement Unit iyo ang nagsagibo kan drug bypass operation laban sa suspetsado bandang alas 9 ninda pagkabanggi duman sa Barangay San Juan Baaw, Camarines Sur kung sa inda digdi na aresto kan mga autoridad si alias Mamal 29 anyos sa Paykasaroan maayo ninda trabaho kan Zona 3 Barangay San Juan Baaw, Camarines Sur sarong street level individual anda grupo kaanda Municipal Drug Enforcement Unit saro sa mga ini anda nagsagin-sagin na pusher fire na iyo ana nagbakal ninda kantidad 500 pesos sa sarong plastik sa sinin na Cebu ki alias Mamal pagkatapos kana nasampit ng parakalan asin na ito naman anda droga saka ana draga bypass money digdi na nagtauning na sinyal ada pusher fire na nasarong miyembros kan na PNP sa iyang mga pagiriba na nagasurolputan man tulos asin digdi pig dako asin niramalan anda suspect sa pagkapkap kanisa sa iniyang lawas nakuanan na ana suspect nina anong pang pidasong plastic sa siya may laog ninda shabu asin nabawi manda ankas na 500 pesos na iyo ada drug bypass money o minabot sa timbang na 0.5 grams anda nasambit ng droga asin iada biga i-estimate na may value o kantidad na 3,400 pesos anda nasambit ng suspect ang sinasabi nga haluin ng pigmamanmanan kan mga miyembros kan PNP duman sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur nin hulian kan matudok naman subot ang pangaran kani sa pagpariwas kan ipinagpapangalad na bulong anda grupo igwanin na gamit na surveillance camera sa sinda nga lawas kan isagibo na nasambit ng bypass operation tanganing ingkaso subot agadon kan korte ana nasambit ng ebidensya may ipipresentar ana mga autoridad na bakong planted ang ginibong bypass operation kundi sarong legal na operasyon. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, kakampi mo. Meeting kan Liga ng mga barangay sa Banuang kang Pamplona, Camarines Sur na katutparing serbisyo karaban sa barangay kang Kalawat. Palitangan halik ki Mike Gravito. Mike Gravito. Labi-labi ang naging kaugmahan na pagpapasalamat kang ginatos na mga residentes kan Barangay Kalawat diyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur sa Liga ng mga Barangay Pamplona Chapter na pigpapamayhan ni San Isidro Punong Barangay Dennis Tarusanan matapos na darahon kan mga ini ang mobile meeting asinman LGU Serbisyo Karaban sa saindang barangay pigpakinabangan kan ginatos na mga kamagurangan maging kan mga kakian iyo ang Kaperte Medical Services
kung saan pagpakinabangan ninda iyo ang libreng check-up asin man libreng bulong hatod kan provincial government kan probinsya din Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villaperte katabangan ng opisina ni 2nd District Congressman El Rey Villaperte. Apera kani ang liga nagbaga barangay sa Pamplona ang nagtauman nin libreng goto o nagasagibo kan na feeding program para sa mga kaakian sa nasambit ng barangay. Apera kan pagpakakan nagkaigwapa nin libreng gupit bako lang sa mga kaakian kundi sa mga magurang na gusto nga magpapogi asin magpaayos magpagayon kan sa indang mga buhok yan sa paagiman kan pre-haircut na programa kan liga ng mga barangay. Ikatulong kabtang na ini kan mobile meeting kan liga ang pinagmarhay na darahon dyan sa barangay Kalawat ninuli naman ta sigon kay Kapitan Dennis Tarusanan sa haloy na panahon bihira na maabot kan serbisyo kan lokal na gobyerno na dakulan ang sa indang barangay kung marhay na sabi kan punong barangay darahon duman sa barangay Kalawat ang serbisyo karaban na pigpanginutan kan sa indang liga. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko yung matugang 6 minutos na lampu antes mag-alas 6. Nagkikisumaro ang Gabriela Women's Party List sa transport strike na piglansar kasugma kan grupong Piston padramang Camaribela sa Sentrong Pilipinas. Kasabi kani ipinapabasura bang kang grupong Gabriela kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Tinabando ni House Assistant Minority Leader asin Gabriela Representative Arlene Brosas antay-pur ang programa hulita mga jeepney drivers pati commuters ang sertong mapasan sa transport crisis kaya dinagos ang phase out kan oras na idagos ang phase out kan traditional jeepneys. Sinabi pa ni Brosas sulamenting katuyan kani masiguro ang ganansya ka mga dayuhan asin mga drakula negosyante na nagigibo ni modernong unit kang pampaserong jeep. Sigun pa kay Brosas ang pagsayo ni Presidente Marcos na ma-extender pa ang April 30 deadline para sa consolidation kang prangkesa sa ilalim kang PUV modernization syertong mahatod ning gutom asin pagtiyo sa pamilya kang ribo-ribong apektadong jeepney drivers pati naman operators. Nagbukas ang Bureau of Corrections ning sarong Interagency Office sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sinibapang presuhan sa nasyon para ma-detect ang paglaog asin madakop ang mga involto sa transaksyon kang illegal na droga sa laog ka mga presuhan. Sigun kay Bucor Director General Gregorio Catapan Jr., tutukan kang Operation Center ang intelligence gathering, monitoring asin pagkiburing aksyon para mapugulan ang drug-related activities sa laog kang NBP asin iba pang presuhan asin penal farm sa nasyon. Sinabi kang Bucor Chief, preparado sila para magtrabang-tabang maabot ang sarong katuyuan na marisulbiran ang mga aktibidad na may pagkaaram sa illegal na droga asin maparilisar ang mga nasa likod gani gikan sa pagkaka-embelto sa trafficking kang illegal drugs. Katukod gani nagpirma ang POC ning sarong Memorandum of Agreement kay bala ng Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency o NICA asin National Bureau of Investigation para sa pagmukna ng Operation Center sa laog kang Bilibid. Ang pagtatrabakan ka mga ahensya kang gobyerno basado sa guidance ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na maitama ang illegal na droga sa Bucor o malabanan ang illegal na droga sa Bucor o kang Bucor asin na kasimbagan sa mga rekomendasyon kang Kongreso na mauntok na ang illegal na drug activity sa ahensya. Siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gagamiton kan Amerika ang Mutual Defense Treaty in kaso may magadan na servicemen huli sa pagiging agresibo kan China sa West Philippine Sea. Ipinahig ni Marcos sa FOCAP Forum na mismong si US Secretary of State Lloyd Austin ang nagsiguro sa iya na gagamiton ang Mutual Defense Treaty. Dawa na maritime militia pasubot ang makagadan sa tropa ka mga Pilipino gagamiton man ang MDT. Nagala ng tensyon sa West Philippine Sea uli sa pirang beses nang binabagat kan Chinese Coast Guard. Ang mga barko kan Philippine Coast Guard na nagkukurisil ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Taon
1951, kampirmahan kang Pilipinas asin Amerika na nagpromesa ang ilipensa ang lambang saro in kaso may aggression o armed attack sa Pacific region. Kakampi Network News. Network News. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Lado Nasyonal, nagsumpa na sa Department of Justice ang 98 bagong ipigbugta kasi na-promote na mga piskal. Napagaraman na ang 54 prosecutors ipigbugtak ni Presidente Marcos sa karakteriko na Marso, mentras tantong 68 sa mga ini na-promote sa National Prosecution Service kan DOJ. Inibo ang mass oath-taking sa DOJ na pig-administrar ni DOJ Undersecretary Hermogenes Andres. Ang mga nakabutwa sa seremonya, pwede man magsumpa sa opisyal kang gobyerno na autorisado na maggibo ng oath-taking. Inaalok man ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang mga bagong ibinugtak asin promoted na piskal na siguruhon na gagampanan ang responsibilidad sa halangkaw na ethical standards asin dahiligawan ang balor kan sa idang papel sa pagpapautob ng rule of law. Sa seminsay, pinagrumdum ka sekretaryo sa mga prosecutors ang sa idang responsibilidad bilang gatekeepers of criminal justice. Dahil subot matawadan ang kritikal na papel ka mga piskal para masiguro na protektado ang diretso kang kada na manwaan asimad iduhol ang hustisya sa kabus. Sa kabirugan, 122 na prosecutors na nagsumpa sa responsibilidad, 5 na promote sa Office of the Secretary of Justice Prosecution Staff. Yan sinda Prosecutor Hazel Dicena Valdez, Prosecutor Angelica Laigo Francisco, Prosecutor 2 Luis Miguel Alonso Flores, Prosecutor 2 Borgie Bedna Kalugay asin si Prosecutor 2 Gino Angelo Palmero Yanga. Sarong Philippine Coast Guard trainee na nagbali sa Summer Sports Fest ang nadismayo asin dagos na binawian ng buhay duman sa Dipakulaw, Aurora. Sigun ki Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gapan, sarong 35 anyos o 25 anyos na laking candidate Coast Guard non-officer ang nagadan. Dahil ang pinangaralan kang Philippine Coast Guard ang lalaki pero respeto ang hagad kang pamilya kani. Sa report kang Philippine Coast Guard, nagbali ang trainee sa ginimong daralagan sa PCG Regional Training Center, Aurora sa Barangay Mijares, kalagdarikod na Abril 14. Pirang minuto matapos ang event, alas 8 ng pag-aaga, bigla na sa nadismayo ang sinambit ng trainee. Dinara siya sa sarong ospital sa Baler, makalis ang 30 minutos kung saan ipigrekomendar kan doktor na i-intubate asin ibalyo sa mas nakulang ospital sa Camaratuan City. Naibalyuman ang trainee sa Camaratuan City alas 11 ng pag-aga, alagad mantinibong unstable and vital signs kani. Ginibo ang CPR sa iya, alagad ideklarang gadan kan doktor mga bandang alas 1:45 nin paghapon. Sarong investigasyon ang piglansar manungod sa pangyayari. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang. 1 minuto na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. At yan, babalik kami sa ikalawang parte ng mga bareta sa Kakampi Network News. Antabayaran po ang mga baretang ihatod ka sa tuyong mga Kakamping Radyo. Mga bareta, hali dyan sa Rinconada. Sa bahay po kan DWEB FM Kamsur 99.9. Mga baretang ihatod man kang Kiam Kakampi Partido 99.3. Kasi mga baretang tilipon, ihatod kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Dili lang yan sa mga baretang Amay. Napadagos na lumpigaan tabayanan nin sarabay sa mga Kakamping Radyo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi mo Network News. Mabalos June sa detalyas kan mga barata. Halidig di sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Padagos ang pag-asikaso kan lokal gobyerno kan Banwa na Bula. Sa liderato ni Mayor Migay Ibasco ang pagtaw partikularmente ni Maray na Futuro sa saindang mga jóvenes sa pagikan sa indang scholarship program. Ini matapos na sa 72, 30 sana na mga examinees ang nag-qualify para magpasiraran sa gigibo na panel interview ngunya na aldaw. Abril 16, 2024, alas 8 ng paggaga sa CSO God Office First Floor kan BUB Building sa Bula Municipal Compound. Sigun kay Mayor Ibasco, inipatunay kan sa indang pagmakulog partikularmente para mapakrayaan kamugtakan ka mga magiging futuro kan sa Nabanwaan.
ang mga aplikantes kan undergraduate, second coursers and OSY persons with diverse SOGC scholarship ang nakaschedule para masasa ng panel interview ngunya na aldaw sa nasabi ng lugar. Alagad igwan ng pagalumdum ang lokal na gobyerno partikularmente na dapat sunodon kanasabi ng mapaserarom sa panel interview. Enot, ang mga interviews dapat amay na mag-abot sa nasabi ng lugar asin ang pagkondusir kan interview alphabetical order. Bot sabihon, last name basis ang magiging basehan. An order of interviews sigon sa scholarship category. Arugan undergraduate scholarship, second course scholarship, OSI persons with diverse GC scholarship, as in ang college scholarship. Nakiulay man ang lokal na gobyerno kan Panuan Nabula sa mga nasabi ng mapaseraron sa panel interview na magsulot ng toltol. Bawal ang nakasando, nakashort, nakasleeveless, nakaminiskirt, as in nakachinelas ang mga interviewees na day mga ka-appreciate sa nasabi ng interview schedule ng daw, dai na i-reschedule asin ang sa indang slot ifo-forfeit kan lokal na gobyerno kan Banwaan Nabula. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lado lokal, pinag-imbitaran sa session regular ngunya na aldaw sa sanggulang panglusod kan syudad din Iriga ang manehamiento asin junta direktiba kan Kasorecotres para linawon kung ano ang sendang basihan legal sa pagsingil kang inapod na buffer fund sa kantidad na 20 pesos kada bulan sa gabos ng mga members consumidores kanasabi ng Kooperatiba ng Kuryente. Imbitado sigun kay Vice Mayor Edsel Serrano de Mawat, sinda General Manager Wilfredo Buxit, asin Board President Ana Silvia Alcisto para ipaliwanag kung sa inapapadalagan ang nasabi ng kantidad na kung susumadahon aabuton sa 1.8 milyones pesos ang koleksyon sa sering na buffer fund kada bulan. Magigirumduman sa mga nainot na pahayag kan Kasorecotres sa inday ning ginibo para makatipon nin awad-awad daang fundo na sinasabing pambakal kan mga kinakaipon ng mga materyales na gagamiton sa mga emerhensyang sitwasyon. Urog na kung nagwang nag-aging kalamidad na apektado sa mga linya, mga poste, dalan para mawaran ng supply ng kuryente ang mga miyembros konsumidores. Sigun kay Vice Mayor Dimawat, nari sa kaya ninda sa sendan mga resibo ang sirang na pagsingil in buffer fund na kung susumadahon sa laog ng sarong taon iniaabuton sa poko mas o menos kantidad 20 milyones pesos na para sa saya questionable kung saan talaga napapadalagan ang sirang na nakulang kantidad. Daiman binsido si Vice Mayor Dimewat sa sinasabing rason kan Kasorecotres na ini dagdag sa sendang inapod na operating maintenance. Sigun kay Dimewat, ang siring kaibana sa binabayadan kan mga konsumidores ng kuryente. Tinawang doon pa kan Bisa Alcalde na kaipuhan, maaraman kan mga members konsumidores kung saan talaga napapadalagan ang siring na koleksyon. Mientras tanto, ipinahayag ni Vice Mayor Dimewat na sa oras na sayang madiskubre na mayong legal na pasyan ang siring pagsingil sa buffer fund kan Kasoreco 3 asin bilang pamayo kan bagong bilog na consumer watch sa siyudad ng Iriga. Plano niyang mag-file ng TRO para ipapundo ang pagsingil kan 20 pesos na buffer fund kada bulan sa gabos sa mga konsumidores kan Kasoreco 3. Pwede po nga ni, kung halimbawa matuklasan ko po na mayong basihan, mayong legal basis ang pagkolekta nila kaniyo, ako po nagpa-file na mag-file ng TRO para punduhon po ang pagpataw ng 20 pesos na buffer fund sa mga consumers. Sabi ko na po nga ni, ini 20 sana. Alagad kung tipunon po ini, milyones po ang kantidad kaniyo. So, ako po, yan ang plano kong tipuhon. Parte kan mga naging pahayag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwan. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Yan ang mga barata halidig di sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Alas 6:13 pagkari duman sa Rinconada, isunod niya mga bareta ang ihatod kan KM Kakampi duman sa partido. Nasa linya Rene Orellosa, partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalo sa kakamping June uya mga bareta gikanigdi sa KM Kakampi Partido. O binabot na sa 352.9 milyon de pesos na kantidad ang naging danos darakan El Niño phenomenon sa mga umangan sa Rion Bicol na nairehistro kan Departamento kan Agrikultura o DA Bicol. Sigon kay Florentino Obaldi Jr., Center Chief kan na Department of Agriculture Bicol. Apektado kan grabing tigalang ang apat na probinsya sa Bicol na kinabibilangan kan mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Sur.
Iguaman in 9,283 na mga parauma gikan sa mga nalambitan ng probinsya ang apektado ang sendang kabuhayan ninulisan na mamatean na El Niño phenomenon na kung saan uminabot na sa 8,200 hektarya ning kadagaan o kaya man mga umahan ang nagasapar nin mga danyos. Maabot man sa 13,570 na metriko tonelada ning production loss o kantidad na 352.9 milyon de pesos na naging danyos sa apat na probinsya na irehistro kan Departamento kan Agrikultura sa paikan opisina regional kaini. Pinaga siguro man kan DB ko natulis niyang itatong asistensya gikan sa gobyerno para man sa mga apektado na mga parauma. Sa ngunyan paragos man ang sidang pag-inkaminar sa mga parauma sa reyon na magpaparehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA o kaya magpasiring na salaman sa Municipal Agriculture Office sa Sendang Banuan na kung saan sinda nangingirukan. Initanganin makaresibin na o makaresibinin mga programa sin benepisyo kana Departamento kan Agrikultura para man sa mga parauma. Mientras tanto digdi sa partido area pinagapayag ni Maria Clope Baraero na abistado sa Bidya na Atinikay, opisyal na parapayag kang Nea Bicol na nakabase sa syudading Naga na paragos ang serbisyo ka National Irrigation Administration o NEA. Kung kaya dahi papiktado ang pagtanong kan mga parauma digdi. Pinagautan ng doon ni Baraero na dahi apektado ang mga irrigation system kana digdi sa partido area sa namamate ang nagrabing init din panahon darakan El Niño phenomenon. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata, Vice Alcalde Diam Ramirez kan banuanin na Karamoan Camarines Sur. Labi-labian na pasalamat kay Gobernador Luigi Villaferte sin Congressman Elry Villaferte sa pagdaranin mga proyekto asin na mga programa sa sendang banuan. Detalles kan barata Nilo Oriana. Labi-labi ang pasalamat ni Vice Mayor Jen Ramirez kung Banwaan ng Karamuan Camarines Sur kay Congressman Elry Villaferte sa Gobernador Luigi Villaferte sa daing putahot na suporta sa asin pag-asasain ng Banwaan, partikular ang pagdadara ni na mga proyekto asin programa urugnaan na duwang aldaw nakaurugmahan kay nakaaging Biyernes asin Sabado sa entrevista kan kakampi news kasugmang pagkaaga sa sinambit ng Vice Alcalde. Ipinahayag kanin dadakulan siya pasalamat kulit sa primerong pagkakataon nagkaigwasin danin duwang bangging dahil masukol na kaugmahan sa indang banwaan na tigundigdin dagmang ang mga entertainers ang pinagpadarakan na gobyerno probinsyal sa primerong banggi kung saan may mga parakanta asin man mga parabayli, mga komedyante, lain pa man kan mga local talent na hali mismo sa indang banwaan na daingan inindahunaon na igwa palang kansiring na mga talento na matitibay magbayli asin magkanta sa inda mismong banwaan. Yan tas tanto sa ikaduwang banggi nagkaigwa ning Shoreline na Sparkle Mr. and Miss Bikini Open na talagang intero subor pinagsa kan sa iya mga kahimanwa siring man ang fireworks display asin dagos naman na nagkaigwanin beach party dahil subot masukol ang karugmahan kan sa iya mga kahimanwa pati naman ang mga turistang yaon sa sinambit ng aktibidad durante kan gibuhon ini mas lalo pa subot na naging makulor asin intirong ikinugma kan mga sa iyo kan sa iya mga kahimanwa ang sinambit ng aktibidad matapos na makijaming mismo si Governor Luigi Villaferte, kaiba si Misiasi Presnan, pati o si Riman, ang bagong amigo kanyang partido na si Marco Gumabaw. Yan, tas tanto nainot man kani o nainot subot kani sa pagkaldaw, nagkaigwaman ni Medical and Dental Mission, si Riman may food distribution sa mga konsultentes kan sa indang barangay na pinagadumanan, mantang ginibuan sinambit ng mga aktibidad sa Paniman Beach, sa barangay Paniman, sa Banwaan ng Karamuan, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man, si Niloriana, Maray na aga. KM Partido, kakampi mo, Network News. 80 Imoragat Festival 2024 Sports Fest formal naman na nagsikat sa Banuan kan na tinamba Camarines Sur. That's Prado sa detalles kan barata. Formal lang suminikad ang 18th Himoragat Festival 2024 Sports Race sa Banwaan kan tinamba Camarines Sur kung saan iyumay ni ang pinagalat na sports event sa sinamit ng Banwaan.
Ang opening ceremony, ginigo sa Tinambak Support sa Plaza at sinampugang pinunan sa Paikan na Grand Parade sa Poblasyon ng Sentro kung saan ang mga man-line na teams hali sa mga barangay kan Tinambak ang nagapartisipar. Suklot ang sign ng mga baklor at sinaibang mga uniforme. Sa masunod na aldaw, magkakaiba pa man ng ibang sport event na paglalabanan ang mga team hali sa maniba-ibang barangay. Ang aktibidad na nasambit pinanginutan sa pagitan na inisyatibo kan SK Federation kan Tinambak na pinanginutan ni Sabina Dayan Di Choy Besa, katuwang ang lokal na gobyerno kan Banwaan niya Tinambak sa pamamayo ni Mayor Rowel Biusutoy. Ang panginat na obheta kan sinambit ng event, iyon ang mga ipahiling kan lambang team ang sa indang mga talento sa man-line na sporting events asin mapromoter ang sportsmanship asin maray na pag-iribahan sa mga barangay. Ang lokal na gobyerno kada Tinambak nagpapaabot ni na pasasalamat sa gabos ng mga parakawat, mga coaches, barangay officials, SK officials, asin bilog na namamanwaan kan Tinambak sa indang bulanos na suporta asin mang kooperasyon. Ang sandang kontribusyon na napakalaga sa tayumpo kan na pagbubukas kan 18th Moragat Festival 2024 Sports Fest. Dagdag na balita sa Lado Lokal para sa Kampi Network News at sa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimo niyato na barata pinagkakargulong maabot sa 2,718,650 pesos na kantidad ng pinagpapangalad na droga. Ang nasabat ka na PNP Bicol sa sarong nga simanang kampanya kontra illegal na droga pon Abril 8, sundong Abril 14 ngunya na taon. Sa report ka na PNP Bicol pinaglansar ang 28 anti-drug operation gikan sa manibaybang probinsya sa Rion Bicol na konsain. Nagresulta ini sa pagkaka-arestar sa 32 na suspitsado. Maabot man sa 399 gramo ng pinagtutubudan na Cebu asin 42 na gramo nin pinalang na downin marijuana na sabat ka na PNP Bicol na konsain. Hinian na may pinagkakarkulong kantidad na 2.7 bilyon na de pesos. Nagapangako man ng PNP Bicol na mas pangpapaiwaso ni daan kampanya kontra sa paggamit asin pagpabakal kan illegal na droga sa Rion. KM Partido, kakampi mo. Network News. Kamping June yan ang katripunan kan mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido ansedong para barata Rene Aurelio sa Babalos. Good morning. Kakampi Network News. Network News. Pagkari sa partido, aramon talang mga baretang ihatod kan BBS FM. Basta bareta, sigurado. Nasa linya si Junel Cuba. Junel. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Sa satuyang mga barata sa lado lokal ipinagapahayag ngunyan kanda grupo kanda task force sa illegal drugs sa digdi sa laog kan na siyudad kan na Naga na pinapamayuhan ni dating General asin ngunyan Konsyal Omar Buenafi na sa parte mismo kada siyudad Naga dapat mayo ni napuwang ana mga pusher ka na ipinagapapangalad na bulong kaya nga ni digdi ipinagalansar subot ninda ana kampanya nga isumbong anda pusher digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na dapat magkaigwanin pagtatarabagan sa parte mismo kada sibilyan mga autoridad asin na mga opisyalis digdi sa siyudad Naga tanganing digdi mapundo ana operasyon ka na illegal drugs na kung sa ina imbolto ang nagkapera nga mga persona sigun ki Buenapi puon kan ilansar ninda ana isumbong mo ana pusher dakul na ana mga persona asin mga pangaran kanda pusher ana isumbong sa sainda asin gabusian pinagbabalidate resulta kaniya an iba nagkadarakop kan mga miyembros kan Philippine National Police ana milyones na kantidad kan droga na nakumpiskar yan huli man kan subuot masigasig na kampanya kan mga autoridad na digdid darakopon ana mga pusher sa laog kan na siyudad Naga pinagapasalamatan man kana nasambit ng
konsyal ang partisipasyon ka na mga sibilyan na padagos na nagpapaabot nin sumbong sa sainda tangani man na magkadarakop ang mga embulto sa illegal drugs asinda dai magsirkular ang operasyon kani sa mga barangay sa laog kan syudad Canaga. Inako kana konsyal na sangunyan na masakit pasubot na mapundo ang operasyon kan illegal na droga sa laog kan syudad Canaga huli tadakol pa na mga persona ang involto digdi asindai pa nagkakadarakop kan mga autoridad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagapatanid si Dr. Rafael Salles ang pamayukan RHU sa Banuan kan Pidik Camarines Sur sa publiko na magdubli ingat sa mga aktibidad na pinagkakakan asin pinag-iinom niya na grabe ang init kan na panahon. Ipinagapayag ni Dr. Salles na heat index iyo ang temperatura na namamatian kan lawas kan tao asin pag uminabot ini sa sobra sa 41 degrees centigrade maikukonsidera na subot ini nasa extreme danger na peligrosong maray sa salud kan sarong tao. Saro sa mga dapat na ibitaran iyo ang pagkakaigwa kan pinagaapod na severe dehydration kung sa ina sinyalis kani ana pagkakamati nin sobrang pagkapaha makaskasa na pagiro kan na puso nariribong kulog nin na payo paglangkaw kan na pinagaapod na blood pressure asin da dai nakakamati nin na pagtires in kaso makamit asin makamati kan araw kadida nga mga simptomas inabisuan ni Salles na magpasiring na sa pinakaraning ospital para man sa magkakarigong asistensya medikal. Kasabay kan bagay na ni pinag-abisuan man kan doktor ang mga magurang o guardians kan mga aki na may edad 7 anyos sa paibaba na igwanin kalintura na sa posibilidad na magkaigwa kan pinag-aapod na seizure ninuli man kan sitwasyon kan panahon. Pigrekomendar man ni Salles na apwara sa perming pag-inom nin tubig dapat na ibitaran ang pagkakankan na mga kakano na maaskad asin mga pinagapaprasis na mga kakanon maging ang pag-inom nin kape o may caffeine asin alcoholic beverages. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal ni Dabicol nag-asigurar na kabali sa prioridad ana Naga City Industrial Park. Boyet Paderes sa detalye. Siguro ka National Economic Development Authority o NELA Bicol panginutang programa sa liyon ang para sa Naga City Industrial Park ini sa bisa kan pigpasar na resolusyon kan ahensya ang resolution number 4-61 series of 2023 o ang pag-aprobar sa Naga Startup Industrial Ecozone Development Program. Uli ka ini kabali na sa regional core programs, activity and projects ang mga programa katakod kang pakakamuk na kan industrial park kan sulad. Ang sinambit ng lakdang makakatabang sa pag-establisar kan importanteng struktura sa nagamantang pigasahan man kan regional council na ang proyekto madarain dakulang oportunidad sa trabaho asin pag-uswag kan ekonomiya. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, suspek sa kaso nin panhahabon na dakop duman sa siyudad kan Iriga o kaisminda sa detalye. Dahil nagtrayupuan na pagtago-tago ka na sa ronga wanted sa siyudad ni Iriga iniwatapos sa tarakaon kan mga autoridad matapos sa ini arestaron sa report kan na PNP Iriga mga bandang alas 10 nin pagkaga kan nasa kidahon kan mga autoridad ang Zona 4 Barangay San Francisco Iriga City an kistraker kan Iriga City PNP pinag-arestar ang suspect na si alias Lito 32 anyos may agom residente kan Sunasay sa barangay kan sitio Tarusan Barangay San Francisco Iriga City
Nasambitan ng suspect ang pinag-arestaring huli naman sa mandambiento. The resto na pinagpaluwas kang korte sa kasong theft. Asin ini na pinagpirmahan sa sala ni Judge Jeffrey Belmonte Clidera, Presiding Judge kan Municipal Circuit Trial Court na nakakasakop sa Nabuasin, Batuca, Camarines Sur. Marso 16, 2022 bakan pinaluwasan mandambiento de resto sa akusado na kung sa inperang taon na nagtago-tago ang suspect. Kaipuhan niyang magdisponir ng 30,000 pesos na piyansa para sa sayang temporaryong libertad na kung saan ang suspect yaw nangunyo sa kustudiya kan Iriga City PNP. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, Sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Ika-76 na Council-wide Anniversary Scouts sa Jamboree ginibo sa Camarines Sur. Daryl Banya sa detalye. And Boy Scouts of the Philippines, Camarines Sur Council, matriyumpong nagkondusir kanto ng Aldaw na Scouts Jamboree dyan sa Camp Rodriguez Santos sa Kadlan Pili, Camarines Sur na pinuunan kan Abril 12 hasta pit sa 14 ngunya na taon. Iniginibo katakod kan ika-76 na selebrasyon kan Council-wide Anniversary kan BSP Camarines Sur Council. Maabot sa 3,000 na mga aktibong scouts gikan sa Camarines Sur Council ang nagpartisipar at nagbali sa manlaylain na challenging activities, arog and outdoor survival skills, environmental conservation projects, the Better World Framework Workshop as in team building exercises. Ang siring na eksperyensya, makusa ng mapapusog sa ribahan kan mga scouts, kundi ang pagkakaikuan ng alarog na responsibilidad sa komunidad asin man sa kapalibutan. Inasigurar kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villafuerte sa pahagini kan Edmero Camarines Sur asin kan Camarines Sur Provincial Health Office ang safety asin man seguridad kan mga partisipante durante kan perang aldaw na aktibidad sa pahagini kan pag-activate kan events management team kan probinsya nin Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ASF Prina and mga origa sa laog kan probinsya ng Camarines Sur. Ini base naman sa padagos na monitoring na pinagigibo kan opisina kan Department of Agriculture Bicol na yaon dyan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sigun Kilaba Guaren, ang tagapagtaram kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol, liwat na piga-bisita kan mga personnel o technician kan Department of Agriculture ang mga banwaan na dati napabareta na igwa kan ASF asin sa pag-examine kan mga orig asin na mga hog racers, backyard hog racers digdi sa Camarines Sur, nanutaran na mayo na asin salbado na ang mga orig sa ASF. Ang lugar na pinakauring tinamaan kan ASF iyo ang banwaan kan Kalabanga asin Kabusaw, alaga din kan last quarter pa kan taon na 2023 asin na ngunyad masasabi na nindang ASF na o ASF Prina ada probinsya nin Camarines Sur. Mientras tanto ipinagpahig ni Guarin na daininda mapupugulan ang ibang mga dayuhan na mga negosyante nin orig na magbakal kan orig sa laog kan Camarines Sur. Orog na itong mga tagaduman sa Batangas asin na Calabarzon, tanganing darawon sa saindaan mga orig na nagigikan digdi sa Camarines Sur. Ini kaya anda sinasabi kan mga negosyante ni na karning orig sa Naga City Public Market, kaya subuot mahal ang presyo kan buhay na orig asin karning orig dyan sa merkado. Preparado ngunyan ang opisina kan Naga City Abatuan na i-value sa upper barangay kan Siyudad Canaga and sa indang bunuan ni mga hayop na yaon dyan sa barangay kan Del Rosario, Naga City. Ini ang pinagpahayag ni Bert Acabado, ang manager kan City Abattoir sa laog kan Siyudad Canaga. Tinawan doon ni Acabado na haloy niya naman na pinagpaabot sa lokal na gobyerno kan siyudad ang nasambit ng bagay na problema naman kanda LGU na i-value ini mantang igwa mandaanin na kwarta o pundo
sa laog kan syudad na pwedeng gamiton sa pagbalyo kan sinambit ng bunuan. Alagad sa huri nindang ulay ni Alkalde Nelson Ligacion, sinabi kan alkalde na naghahanap pa daan daga na pwedeng malipatan kan bunuan, kaya tiyaga na mo na daa. Sabi pa man ni Acabado, halat lang ninda ang desisyon kan alkalde magigirumduman na digdi subuot nagkapirana asin pinagkumpirmar ni Acabado na dakul na mga residentes, estudyante asin mga may sadirin establishmento komersyal ang nagrereklamo na uli kan mabatang parong gikan sa abatwa sa partibismo kan siyudad Canaga sa Del Rosario na pagsasadirikan City Hall. Ulit tadigdi nagkukulog na subotan sa indang payo asin tulaka partikular na ang mga naapektaran ang mga estudyante kunda nagkakaigwanin klase asin daisinda nakakakonsentrar sa indang pagklase. Alagad ang sabi ni Mayor, tios muna. Yan tabi kakamping June ang mga bareta gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, Sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Bareta, oras ko niyang 6:35. Babalik kami at sa mga ultimong bareta. Ini ang Kakampi Network News. Wala. Nagbali sa sinambit ng preliminary screening kung saan digdi pinili ang 20 mahiging opisyal na kandidato sa sinambit ng beauty pageant na Partikang Kaugma Festival 2024. Kabali sa mga napili asing kabali sa 20 opisyal na kandidata sinda Margaret Briton kan Pili Camarines Sur, Rica Stephanie Ubaldo kan Kabusaw, Renalyn Prefarosa, Nicole Iris Madulid, Orian Masi Zapata, Erika May Rica Francia kang Iriga City, Alexandra Krishna Urinyo, Divine Grace Samarita, Lizel Ann Iniego kang Kabaligan, Auri Balonso, Shaina Rabakal Kambuy, Maria Bernadette Bacabako kan Castilla Sursugon, Rica Jane Pinyalba kan Sursugon City, Cassandra Abina, Miki Angela Barcela kan Albay, Angel Ann Auri, Eliza May Sabino kan Magaraw, Shane San Agustin, Angela Joyce Esteves, Ramona Freely Girea kan Tabago kan Ligao City, asin si Maria Princess Desiree Cacho. Matandaan, kabaga milyon pesos ang nakataya para sa koronang Miss Kaugma 2024 bilang parte kan pagtulod ni Governor Luigi Villaferte na lalong pagayunon ang selebrasyon kang Kaugma Festival na panupano ni mga aktibidad. Itinutulod ni Congressman Elry Villaferte kan ikalawang distrito kang Camarines Sur ang magkapato ni magabat na kastigo sa mga hoodlums in uniforms o mga autoridad o opisyal kang gobyerno na imbulto sa cover-up ka mga makangirap na krimen. Sa ilalom kang House Bill 7972 hidagan di Villaferte, nabindra ng Article 19 kan Revised Penal Code sa pagiban kang pagkapato ng kastigong reclusion temporal o 12 sa good 20 taon na pagkakapreso sa mga hoodlum in uniforms na imbulto sa paggraot ka mga ebidensya laban sa mga imbulto sa heinous crimes. Sa presente, sigun kay Congressman Elry, ang kastigo sa mga individual na napatunayang guilty sa paggibo ng heinous crimes, 20 sa good 40 taon na pagkakapreso, alagad ang mga aksesori sa krimen, pinapatawan sa naman ng anum sa good 12 taon na pagkakapreso. Kabali sa listahan kang heinous crime, iyang pag-importar, distribusyon, paggibo, asin pagkakaigwan ng illegal na droga, treason, panglulupig, qualified bribery, murder, parricide, infanticide, piracy, asin mutiny sa dagat kang Pilipinas, destructive arson, kidnapping, serious illegal detention, asin robbery with violence against or intimidation of persons. Kabali ni Congressman Elry, bilang may padrino kang House Bill 7972, yung si Bicol Saro Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan, sa dating Assistant Secretary kan Department of the Interior Local Government, DILG. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pa mga bareta sa lado lokal,
Tinawan onra si Bicol Sur Party List Congressman Brian Raymond Yamsuan bilang Outstanding Public Servant para sa taon 2023 kang RP Mission and Development Foundation Incorporated o RPMD. Apora iyan, naresibi pa man ni Yamsuan ang Laurel Trophy na tinatawan doon ang sayang pampirang dedikasyon sa paglinyada kan mga may kakayahan sa gobyerno sa mga pangaipo kang komunidad urog na sa mga marginalized sector na minasalming sa misyon kan Bicol Sur Party List sa pag-angat asin pagpaparahay. Nagpasalamat man siya Suwan sa itinaw sa iyang onra. Nasabit kang RPMD ang komprehensibong background di Yamsuan sa executive asin legislative domains na kinabibilangan kang karera bilang Assistant Secretary kan Department of the Interior Local Government asin Deputy Secretary General kan Kamara de Representantes. Mientras tanto, personal da asin confidential ang kapalaman sa kasimbagan na surat na resibi kam Team Naga gikan kidating Vice Presidente Len Robredo matapos enot nindang suratan. Matandaan sinuratan kan Team Naga si Robredo kung taano dahil sinda kinakaulay personal kay baran si Congressman Gabi Bordado. Yan sa tao kan dantada na may pag-ulay ni Robredo sa ibang kampo ng politiko. Aron ni Tato Mendoza, dating alkalde Jan Bongat na parehas naging kalaban delegasyon karag talikod na eleksyon, si Riman si Nunoy Magtuto. Imbes na ang pangon ni Robredo ang Team Naga City Hall Chapter na pinapakinutan ni Alkalde Nelson Ligacion, surat man ang isinimpag kani kung saan duman sumot nakasaysay ang mga rason kung tano habong hampangon sinda ni Robredo. Sa ngunyan, mayo nagtutuga kung ano talaga ang kapalaman sa halabang simbag ni Robredo na sinasabing inabot ng 15 paina. Kasugma tinawan doon ni Ligacion na personal asing confidential ang laman kan surat kan siya magampang sa mga biyembros kan lokal na media. Asin tinawan doon na dahil pwedeng ibulgar sa publiko. Alagad sigun sa mga informante, nakapanaman sumot sa surat ni Robredo ang pagkwestiyon kang kawaran ng transparency sa padalagan kan lokal na gobyerno, pano-pano ng korupsyon sa mga proyekto, grabing utang kan lokal na gobyerno, asin ang lakop na iligal na droga, asin iligal na sugal sa syudad. Sigun sa informasyon, dahil man dapat ko konsidera kang kampo ni Robredo na personal asin confidential ang sa surat sa kampo ni Ligacion, asin mayo man sumot problema kung iniibuyagyag sa publiko. Pag sinabi ka sa publiko, sinda ang tatamaan kaya. Bareta sa luwas kang Pilipinas, ngunyan. Binukasana kang FBI ang criminal investigation sa pagkabagsakan tulay sa Baltimore. Pag-aadalan ka mga investigador kang FBI ang sirkumstansya kung paano nangyari ang insidente na nagresulta sa pagkagadan kang anom na persona. Pun kaya na buminagsak ang Francis Scott K. Bridge. Kantamaan ini kang barko kan Marso 26. May mga tawanan kang FBI sa lugar. Ang investigasyon ng FBI suway sa ginigimong investigasyon kan National Transportation Safety Board. Yan ang mga tugang mga baretang sinunang tabiyanan sa Kakampi Network News. Martes Gunyan, Abril 16, taon 2024. Mga baretang sinunang tabiyanan live sa mga kakamping radyo sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa KM Kakampi Partido, asin sa BBS-FM sa Ciudad Ganaga. Sa pangarambog ang bilog na puwersa ka mga pagriban nato sa Kakampi Network News. Kaya manong ko si Ivan Bulawan sa Radyo Technical. Ako po si Jun Bernas, mabaros ka sa pagkantabay. Ang tabiyanan po ang kanya-kanyang programa ka mga kakamping radyo pagkatapos kang Kakampi Network News. Babalos, good morning. Sagkun sa masunod niya itong pagkatod ni mga baretang amay. Maantabayanan ng sarabay sa mga kakamping radyo iniyan.